Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Tayo po ay sumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Lord, maraming salamat po sa pag-aalalay niyo sa amin ngayong linggong ito. Salamat din po sa pag-alaga sa amin upang makaiwas kami sa anumang uri ng sakit. Lord, patawarin mo po kami sa mga kasalanan na aming nagawa. At Lord, sana rin po ay kami po ay inyong gabayan at biyayaan sa araw-araw. Amen. Ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Roma, chapter 4, verse 13 to 24. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay nyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pag-aalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko.
Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. The Membership Vow. Ako ay isang Metodista na aking ipinahahayag si Hesukristo bilang aking tagapagligtas at lubusang magtitiwala sa biyaya ng Diyos at mangangakong maglilingkod kay Jesus bilang aking Panginoon. Na ako'y mananatiling tapat na kaanib ng banal na iglesia ng Panginoong Hesukristo at maglilingkod bilang kinatawan ni Kristo sa mundo. Na ako'y mananatiling tapat sa nagkaisang Iglesia Metodista at aking gagawin ang lahat sa abot ng aking makakaya upang palakasin ang kanyang ministeryo. Na ako'y tapat na makikibahagi sa mga ministeryo sa pamamagitan ng aking panalangin, aking pagdalos sa lahat ng gawain, aking pagkakaloob ng ikapu at mga handog at paglilingkod. Na aking tinatanggap at ipinahahayag ang salita ng Diyos, ang kanyang ebanghelyo ayon sa pagkasulat nito sa luma at bagong tipan, na magpapatotoo sa mga ginawa ng Diyos sa aking buhay, lalo na sa aking tinamong kaligtasan, na aking lalabanan ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, na itatakwil ang kasamaang nagahari dito sa daigdig. Natatanggapin ko ang kalayaan at kapangyarihang galing sa Diyos upang labanan ang kasamaan, kawalan ng katarungan at pang-aabuso. Ako ay isang Metodista, ito ang aking panata at gagawin sa tulong at gabay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Does your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine, climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts
Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of God belongs to such as this." Sa umaga pong ito, mga minamahal na magulang at mga kapatid, sama-sama po nating ipatong ang ating mga kamay sa ating mga anak. Pwede po natin silang kalungin, pwede natin silang yakapin, at sama-sama po natin silang ipanalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama at aming Panginoon, na siyang may-ari ng aming mga buhay. Patuloy po namin ipinagpapasalamat sa iyo ang buhay ng mga batang ito. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat, sa pagpapala na patuloy nilang nararanasan mula sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na pagpapalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Patuloy na mararanasan ka, Jesus, sa kanila pong mga buhay, at naniniwala kami, O Diyos, na patuloy na iingatan mo sila, ililigtas mo sila, ilalayo sa anumang uri ng kapahamakan at anumang uri ng pagkakasakit, lalo na, O Diyos, sa lumalaganap na COVID-19. O Diyos, dalangin din po namin na bigyan mo sila ng kalakasan at sapat na katalinuhan upang magamit nila sa kanilang pag-aaral. Pagtatagumpayin mo sila, O Diyos, at patuloy na ipoprovide lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ibe-bless mo din, mahal naming Ama, ang kanilang pong mga magulang, ang kanilang mga guardians, na patuloy na nagmamahal sa kanila, nag-aalaga sa kanila. Pagpapalain mo rin sila, O Diyos, at bibigyan po ng sapat na kalakasan. O Diyos, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng mga batang ito. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Amen.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, purihin po natin ang Panginoon. Sa linggo pong ito, nagsa-celebrate po tayo ng ating Thanksgiving Sunday o Linggo ng Pagpapasalamat. Ito po ang huling linggo ng Conference Year 2020 hanggang 2021 at sa darating na linggo, papasok po tayo sa panibagong konferensya ng taong ito, ang 2021-2022. And we dedicate the last Sunday of May for Thanksgiving and heartwarming experience of John Wesley. Bagamat sa panahong ito, may iba't iba po tayong karanasan at pinagdadaanan. Ngunit patuloy po natin ituon ang ating mga puso at pagtitiwala sa Diyos na may akda ng lahat upang sa gayon masumpungan po natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang mga dahilan at pamamaraan ng puwang ng patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat, pagkilala sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating pong mga kasama sa ating pagsamba sa araw na ito, welcome po kayo sa ating online worship service. At sa araw pong ito, sa ating pagbubulay-bulay, patuloy po tayong manangan sa kanyang mga salita at mga pangako. Ang verse na ating pagbubulay-bulayan sa celebration po natin ng Thanksgiving ay matatagpuan po natin sa Habakkuk chapter 3, verses 17 and 18. Ang sabi po dito, nang marinig kong lahat ito at ako'y nanginig, nangatal ang aking mga labi dahil sa takot, nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at di rin na namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawalan ng baka sa kulungan. Magagalak pa rin ako, magsasaya at magpupuri dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa aking magpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mahakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Sa mga talatang ito, ang ating pagbubulay-bulayan po sa pagsiriwang natin ng ating Thanksgiving Sunday. Sa pagpapatuloy po natin, inaanyayahan ko po kayong sandaling yumuko at tayo sama-samang dumulog sa panalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Bagamat nakakaranas kami ng iba't ibang uri ng suliranin at iba't ibang uri ng problema sa buhay na ito ngayong mga kapanahonang ito. Hayaang maituon po ang aming mga puso at masumpungan namin ang mga dahilan upang kami makapagpasalamat, makapagpuri at magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso, gaya po ni Habakkuk. Ialay po namin sa iyo ang mga sandaling ito, Panginoon, sa malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, na kumikilos at nagtuturo po sa amin, na nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Purihin po natin ang Panginoon. Ang konteksto po ng ating binasa sa aklat po ng Habakkuk chapter 3 verse 17, ito po yung panahon na ang hari ng Israel ay namatay. Ito yung panahon na ang mga Israelita, dahil sa pagkamatay ng kanilang hari, dahil sa takot sa mga iba't ibang bansa na nakapaligid sa kanila na malalakas, ay tumalikod sa Diyos. Ito yung panahon na ang Diyos ay hindi nagsasalita at hindi nagpaparamdam at hindi rin nagpapadala ng mga salita ng kalakasan na sa pangkaraniwan ay pinadadala niya sa kanyang bayan. Ito yung panahon na si Propeta Habakkuk ay nakasumpong at nakakita ng paparating na kahirapan na malaking pagsubok sa bayan ng Israel. Kaya kung mararamdaman nyo, kung makikita nyo yung mga binasa, ito yung mga panahon na maghihirap sila, magkakaroon ng tagutom. Ito yung panahon na mararanasan ng Israel ang higit pa sa nararanasan natin ngayong mga Pilipino at ng buong mundo. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, kung mapapansin po natin sa last verse na ating binasa, ang sabi niya, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Mananambahan pa rin ako sapagkat siya ang aking Diyos na katagapagligtas. Sapagkat siya ang aalalay sa akin. Sapagkat siya ang magbibigay ng kalakasan sa akin.
Yung motibasyon na yun ang nakapagpatuloy ng buhay at pananampalataya ni Habakuk na maaari nating panghawakan ngayong panahong ito. Sa panahong ito, alam ko po na marami sa atin ang nakakaranas ng iba't ibang kahirapan ng buhay, iba't ibang uri ng pagsubok. Bagamat ang ilan ay nagtatagumpay, marami namang nakakaranas din ng kabiguan. Bagamat yung iba ay nakakasumpong ng iba't ibang talento nila, ng iba't abilidad, ng iba't ibang klase ng mga tagumpay ng buhay na maaari nilang pinagpapatuloy ngayon, pero marami naman din sa atin ang nawalan ng trabaho. Marami sa atin ang nawalan ng mga pinagkukunan sa pang-araw-araw. Marami sa atin ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa ganitong uri ng sitwasyon, paano tayo makakasumpong sa ating mga puso ng kaparehuhan o pagsasama-samang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos? How can we find or we can have a communal gratitude and thanksgiving to our great God in this Thanksgiving Sunday? First, dito po sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ni Habakuk, kung papansinin po natin, ang ating pamamaraan dapat ng pagpapasalamat ay nakatuon o nakafocus sa Diyos lamang. Let us focus our faith and our mind, our hearts on God. Ang kanyang katapatan, ang sabi ni Pablo, ni Habakuk, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagliligtas, ang dapat maging sentro ng ating pagpapasalamat. Ang sabi dito sa Psalms chapter 100, verse 4 to 5, enter his gates with songs of thanksgiving and his courts with praise. Be thankful to him. Bless and praise his name, for the Lord God is good. His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness endures to all generation. Enough na po na ituon ang ating puso at ating isipan, ang ating focus sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang walang hanggang pagpapala sa atin, upang magkaroon tayo ng dahilan sa linggong ito ng pagpapasalamat. Pangalawa, our thanksgiving should be greater than our situation, bigger than what we are going through. Kailangan po ang ating pagpapasalamat ay higit pa sa mga nararanasan natin ngayon. Higit pa sa ating pinagdaraanan upang hindi po matuon ang ating pagpapasalamat sa ating sitwasyon. Katulad ni Habakuk. Alam na alam ni Habakuk na wala nang aanihin. Alam na alam ni Habakuk mga mamatay ang mga tupa at mga baka. Alam ni Habakuk na mahuhuli ang pamumunga ng mga pananim. Pero bagamat ganon ang kanyang nakikita, ang pananaw na kanyang natatanaw sa kinabukasan sa Israel, ang sabi pa rin niya, matututo at patuloy akong magagalak at magsasaya dahil si Yahweh ang magliligtas sa akin. Kailangan mas malaki ang pananaw natin sa mga gagawin ng Diyos sa ating mga buhay kaysa sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Katulad din po ni Noah. Si Noah po sa panahon na yun na siya ay nakaranas kasama ang kanyang pamilya ng pagkamatay ng lahat ng kanyang mga kaibigan, ng lahat ng kanyang mga kabarag-anak, ng paglubog ng sanlibutan sa tubig. Paghupa ng tubig, ang unang-una niyang ginawa ay nagpuri, sumamba, at naghandog sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangatlo, ang ating pasasalamat should be our expression of gratitude. And our expression of gratitude should be on how we acknowledge the goodness of God. Ang ating pong pagpapasalamat ay pagtingin na lahat ng mga bagay na meron sa atin ay hindi naman talaga sa atin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, paano kayo makakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo?
Naalala ko po yung kwentuhan po nung namatay ang kapatid nating Jay, kinuha na ng Panginoon. Tinatanong nila ang Panginoon dahil mahal na mahal nila ang kapatid na Jay. Ang sabi ng isang kapatid, oo, mahal na mahal natin ang kapatid na Jay. Pero sino ba talaga ang mas nagmamahal sa kanya? Yan yung huling preaching po eh. Sino ba talaga yung nagmamahal, mas higit na nagmamahal sa kanya kaysa sa atin? Hanggang sa masumpungan na ang tangi at ang pinaka nagmamahal sa ating kapatid na Jay ay ang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan maging yung mga mahal natin sa buhay na kinuha na, i-release natin dahil sila man, ipinahiram lang sila sa atin ng Panginoon. Ibinigay sa atin ng Panginoon upang sa sandaling panahon makasama po natin. And we should be thankful for that. Ano mang bagay na mayroon tayo ngayon na tinatangkilik natin, huwag nating ariing sa atin. Dumating man ito, mawala man ito, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Huwag tayong maging katulad ni Jonas. Si Jonah po, nung pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ng Nineveh, nalungkot siya, Lord, bakit mo naman sila pinakinggan? Nakalimutan nila na maging ang Nineveh ay pag-aari ng Panginoon. Kaya kunin man yan to o hindi, maging thankful po tayo. Dahil ang lahat ng meron sa atin ay galing lang sa Diyos. At hindi dapat tayo magmalaki sa mga bagay na meron tayo. Ipagpasalamat po natin yon. We should be thankful for that. Paano natin i-express ang ating gratitude sa Panginoon? Sabi sa Hebrew chapter 13, verse 15, ang sabi po dito sa Hebrew chapter 13, verse 15, through Him, therefore, let us at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Sa pamamagitan ng bunga ng ating mga labi, mag-offer daw tayo araw-araw palagian sa Diyos ng sakripisyo ng pagpupuri, na bunga ng ating mga labi na nagpapasalamat, na kinikilala at ipinapahayag ang kaluwalhatian at kabutihan niya. Ibig sabihin, i-acknowledge natin ng lahat ng meron tayo na galing sa Diyos. Na ang lahat na nangyayari sa atin ay may mabuting mangyayari at dahilan ng Panginoon. Pangalawang way to acknowledge and to worship and to show gratitude to God ay yung nasa Proverbs chapter 9, 3 verse 9. Ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at sa lahat ng pinaka the best na bahagi ng mga iyong kinikita, ng iyong ipinuproduce, ng iyong inilalabas. Ang sabi po ni Haring Solomon, isang way to acknowledge and to honor and to glorify God in this Thanksgiving Day is through our wealth, through our offering, through our sacrifices. Kaya po sa araw na ito, ihanda natin ang ating mga handog ng pagpapasalamat na nag-e-express ng kadakilaan at pagluwalhati ng Diyos. Yung ating mga ihahandog sa Kanya, isipin natin ito pa ay nakag-glorify sa Panginoon. Itong wealth ko ba na ito ay nakaka-honor sa Panginoon? Ito pang bibigay ko na ito ay best part ba ng aking i-produce? Dahil ito ang makapagpapaluwalhati sa ating Diyos. At pang-apat, we should know that Thanksgiving can change our life. Yan, nakakalimutan po natin yan. Na ang pagpapasalamat ay nakapagbabago ng ating buhay. Halimbawa po natin si Zacarias at si Elizabeth. Isang matagal ng mag-asawa, tumatanda na silang mag-asawa, pero hindi sila nagkaanak. In spite of that, of not having any child, patuloy silang sumamba, patuloy silang nagpupunta sa templo, patuloy silang nagpupuri, patuloy silang naghahandog, and because of that, God grant them a child na change ang kanilang buhay. Si Job chapter 42 verse 8 to 10, ang sabi dito, kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog, ang sabi ng Panginoon.
At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. It really changes our lives. Binabago ng Diyos ang buhay natin kapag tayo'y sumasamba, nagpupuris, bagamat tayo dumaraan sa napakaraming problema at pagsubok. Uubra ba tayo sa karanasan ni Job? Sa karanasan ni Job na naubos ang kanyang kaibigan, naubos ang kanyang kayamanan, naubos ang kanyang pamilya, but in spite of that, nagpuri, nagpasalamat, sumamba, naghandog pa rin siya sa Diyos. At nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na ipanalangin ng kanyang mga kaibigan. Na supposed to be, Lord, dapat ako ang ipinapanalangin. But because of his faith, pati kaibigan niya, ipinagpe-pray pa niya. Ano po nangyari? Binless ng Panginoon ang kanyang buhay. Dinoble niya at ibinalik ang kanyang mga ari-ari. Si Moses at ang mga Hebrew, sa Exodus chapter 20 verse 24, ang sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon ninyo susunugin ang handog ninyo mga tupa at mga baga. Doon ninyo dadalhin ang inyong mga alay ng pagpupuri at pasasalamat. At doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. After that worship, after that offering of sacrifices, anong sabi ng Panginoon? Bababa ako at pagpapalain ko kayo. Ibig sabihin, hindi dapat mabase sa sitwasyon natin ngayon ang ating pagpapasalamat, ang ating pagpupuri, at ang ating mga paghahandog sa Diyos. Our offering should be greater than what we are experiencing now, what we are going through. Alala ko po noong nasa ibang denomination pa ako, talagang pinag-iipunan ko po yung aking pasasalamat. Yung handog ko, kahit wala na akong pera, talagang nagtataglaga ako ng malaking halaga upang mapapurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng aking handog. Yun po dapat ang maging motibasyon ng ating mga puso. That this sacrifice, that this offering will glorify and honor God. And then, definitely, He will change your life. He will bless you. At ang pinakamaganda po, naalala niyo po si Noah. Si Noah po sa Genesis chapter 8, verse 20 to 21, gumawa si Noah ng isang altar para sa Panginoon, pagkatapos kumuha ng isang bawat uri ng hayop na malilinis, pati sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon at sumamba sa Diyos. Imagine ho, ito yung time na kahuhupa ho ng malaking baha. Ito yung time na kalalabas niya ng barko na lubog ang lahat ng paligid, bagsak lahat ng mga puno, patay ang mga hayop, lahat ng mga kamag-anak at kaibigan niya, namatay lahat yun. Supposed to be, nagkukuha siya noon ng mga time na yun. Naghihirap ang kanyang kalooban sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang unang-una niyang ginawa, nag-alay, nagpuri, nagpasalamat, sumamba sa Diyos. Ano ang nangyari po? After he worshiped God, at sabi dito, nang maamoy ng Panginoon ang mabangong samyong ito, sinabi niya sa kanya sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Hindi lamang pala binabago ng Diyos ang ating buhay kapag pumailang lang ang ating handog na isang sambyo, isang mabangong handog sa Panginoon. Pati ang buong mundo ay kaya niyang baguhin ng dahil sa ating mga handog ng pasasalamat sa Diyos. Sa araw pong ito, lagpasan natin ang lahat ng ating nararanasan at nararamdaman. Lagpasan natin ang mga bagay na pinagdaraanan natin. Ituon natin ang ating mga puso sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-alay ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katapatan para sa atin. At ialay natin ang lingkong ito sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, at parangalan natin siya sa pamamagitan ng ating mga handog. At
Babaguhin niya ang ating mga buhay. Babaguhin niya ang nangyayari sa mga mundo, sa mundong ito. At ipagkakalob niya sa atin ang isang bagong pangako, ng isang bagong simula sa buhay ng mga mananampalataya. Pagpasalamat tayo sa Panginoon, papurihan natin siya, handugan natin siya. Isang mapagpalang Thanksgiving Sunday po sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. One with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. But sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of The veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised alive again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name! Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo at pasasalamat sa Panginoon. Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing,
us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, all that today they might fall. Now us from God we're confessing, now us from Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercies drops from us are falling, but for the showers we need. Ngayon po ay sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating Thanksgiving offering para sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama at aming Panginoon, na hindi nagkukulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa ganitong diwa, O Diyos, kalakip ng aming pagpapasalamat sa iyo ay ang pagtatalaga namin sa aming mga Thanksgiving offering para sa iyo. Alam namin, O Diyos, na hindi sapat ang lahat ng ito na aming mga handog upang maibalik namin ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Ngunit, O Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat sa bawat maliliit na bagay na aming nagagawa, alam namin, O Diyos, na na-appreciate mo kami. Kaya naman, O Diyos, sa mga sandaling ito, lubos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa walang sawang pagmamahal, pag-iingat at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Sa bawat sandali ng aming mga buhay, nararamdaman at nararanasan namin ang kadakilaan at kapangyarihan mo na patuloy na kumikilos sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy mo rin pong pagpalain ang iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob sa iyo. Turuan mo kami, O Diyos, na magkaloob ng naayon sa iyong banal na kalooban. At turuan mo kami na magbigay ng kasama ang aming pagpapasalamat, kasama ang aming puso. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
kabutihan mo'y ialay, ako sa'yo'y ipisan. Ako ay nagigalalan at nahanip ng landas. Puso ko ngayon ay tanggap, nandiyan ang iyong anak. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang gumabay at manguna sa bawat isa sa atin sa mga sandaling ito. Aming Amang Diyos na lumikha sa aming mga buhay, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Sapagkat sa araw na ito ay muli mo kaming binigyan ng pagkakataon para sambahin ka sa pamamagitan ng aming online worship sa umagang ito. At sa mga sandaling ito, aming Amang Diyos, lumalapit po kami ng mayroong pagpapakumbaba, pananampalataya, at humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagwawalang bahala sa nagaganap sa aming kapaligiran, sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala sa pamamagitan ng aming pag-iisip, pagsasalita, at sa mga nagawa naming hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. At nagpapasalamat po kami sa iyo sa maraming biyaya na binigay mo sa amin, lalo na sa aming buhay, kalakasan, kasiglahan, karunungan, at sa aming mga tinatangkilik. At sa masandaling ito, aming Amang Diyos, inilalapit ko sa iyo ang pamunuan ng aming iglesia sa pangunguna ng aming kapatid na Engineer Renaldo Sacdalan. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kalakasan at proteksyon mula sa anumang makaramdaman para patuloy niyang pangunahan at magabayan ang aming iglesia. At sa mga sandali ding ito, aming Amang Diyos, na ang mundo namin ay nababalot pa rin ng kahirapan dulot nitong COVID-19. Iligtas mo po ang aming mga pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo po kami ng sapat na lakas ng loob upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming nararanasan sa mga sandaling ito. At naway magkaroon kami ng pagkakaisa at pagtutulungan upang magampanan namin ang mga tungkulin namin sa aming kapwa ayon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Idinalangin ko rin po sa iyo ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman sa masaling ito. Naway hipuin niyo po sila at igawad niyo po sa kanilang mga kagalingan. Gayon din sa kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway patuloy niyo po silang bigyan ng pusong mapagmalasakit, mapagmahal at inspirasyon sa pag-aalaga sa kanila. At patuloy din po namin idinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na naninirahan at naghahanap buhay sa ibayong dagat. Dalangin ko po na patuloy niyo po silang pagpalain at mailayo sila sa anumang makaramdaman, kapahamakan sa kanilang buhay at patuloy na bigyan niyo po sila ng malusog na pangatawan, kasiyahan at inspirasyon sa kanilang mga pinaglilingkuran. Aming Amang Diyos, idinalangin ko rin ang aming distrito sa pangunguna ng aming liis Clementina. Ganon din ang kanyang mga mahal sa buhay at naway patuloy niyo po siya ingatan at bigyan ng karunungan at kalakasan para pangunahan ang aming distrito ayon sa kanyang plano sa ikawanlad nito. Amin din pong itinataas ang aming mga obispo, si Bishop Francisco, Bishop Torrio at Bishop Juan. Protektahan niyo po sila mula sa anumang makaramdaman at patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan, kalakasan
para mapamunuan ang kabuuan ng aming iglesia sa ikaunlad sa pananampalataya sa lahat ng mga membro ng aming iglesia sa buong bansa sa panahon ng pandemya ito. Inilalapit po din namin sa iyo ang aming mga frontliners, ang mga doctors, nurses at iba pang mga volunteers, workers na nangangalaga sa mga taong mayroong mga karamdaman sa lahat ng mga ospital, mga klinika at sa mga quarantine facility sa buong bansa. Ganon din po sa mga sundalo at mga pulis, mga barangay captain, mga kagawad at mga tanod na patuloy na nangangalaga sa katahimikan ng lugar na kanilang pinaglilingkuran sa buong bansa. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at inspirasyon sa kanilang paglilingkod sa taong bayan sa panahon ng pandemyang ito. Itinataas din po namin sa iyo ang aming Pangulong Duterte. Patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan at karunungan para pamunuan ang aming bansa kasama ang kabuuan ng kanyang gabinete para pangunahan para mawakasan ang pandemyang ito. Gayon din naman aming amang Diyos, patuloy ko pong idinalangin sa iyo ang mga bakunang ibinigay sa mga pinuno ng pamalan, mga frontliners at sa buong mamamayan naway ito'y maging mabisang gamot laban sa COVID-19 para mawakasan na ang pandemyang ito na nagaganap sa aming bansa. Gayon din naman aming amang Diyos, silingapin niyo rin po ang aming mga kababayan na nawala ng hanapbuhay. Naway magabayan niyo po sila para maitawid nila ang kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. At patuloy po ang aming dalangin at umaasa na ang iyong pagtugon na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng bakunang ipinagkakalob sa amin pamalaan sa mga mamayan para maibalik ang dati naming pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain niyo rin po aming amang Diyos ang mga taong nagiging daluyan ng biyaya sa mga kababayan naming nangangailangan ng mga pagkain sa pamamagitan nitong community pantry sa buong bansa. Patuloy niyo pong padaluyin ang iyong biyaya sa ganitong pamamaraan para makatugon sa pangailangan ng marami naming mga kababayan na nagdaranas ng kahirapan sa panahon ng pandemyang ito na nagaganap sa aming bansa. At ganyan po, idalalas ko po sa iyo ang aming mga lingkod, ang iyong mga lingkod sa Iglesia ng Bando Central United Methodist Church sa pangunguna ng aming Administrative Pastor Reverend Arvin Corpus, Pastora Maita Naomi Dumaya Corpus, Digones Jocelyn Kagingin Lazaro at ang iyong lingkod Pastor Jose Caspe. Nababatid niyo po ang aming mga pangailangan at mga dalangin sa iyo. Kaya sa iyo ko po ilinalapit ito para sa iyong katugunan ayon sa iyong kalooban. At ngayon, aming amang Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magdaraos po ng ating pong parangal, appreciation sa ating pong nag-iisang poging-pogi, makisig na makisig, masipag na masipag at malakas at batang-batang pastor na si Pastor Joe Caspe. Para po sa kaalaman ng lahat ng ating pong Pastor Joe Caspe, sa tagal po ng kanyang paglilingkod bilang pastor, siya po ay mag-retire na. Kaya deserve naman po niya na bigyan natin siya ng parangal ng appreciation. Pwede po ba? Bago ko tawagan ang ating poging-poging pastor, bigyan po natin siya ng isang malakas na palakpakan. Pastor Joe, pasok!
Napaka-pogi ng pastor natin, no? Talagang pinaghandaan ng ating pastor yan. Sige, wag na po natin patagalin. Pastor, bawal umiyak ha. Sige po, tawagin po natin ang napaka-poging presidente ng ating UMM, Tito George Del Rosario. Magandang araw po sa ating lahat. Tangalan po ng mga kalalakihan ng UMC. Kami po ay nagagalak sa araw na ito ng ating Pastor Joe ay magre-retiro na po. Nagkaroon po siya ng 12 taon na naglingkod sa UMC. Sa ating pong iglesia ay 1 taon. Hindi ko po akalain na magpapastor ang ating pastor dahil nung kami po ay magkakasama sa UMM, parang ordinary lang po na isang kalalakihan. Bigla po isang araw magpapastor na at ngayon po ay naka-12 taon na po. Ganun din po sa aming sambayan, kami po ay bumabati sa ating pastor. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng mga kababaihan ng ating iglesia ng Obando Central United Methodist Church, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo po, Pastor. Salamat po sa paglilingkod mo po sa ating iglesia. Ganyan na rin po, salamat sa pag-suporta mo po sa gawain ng mga kababaihan, lalo na po sa Obando Cluster na patuloy ka pong sumusuporta. At nawa po na lumawak pa po yung paglilingkod mo kahit wala ka na po sa ating kapastoran ng ating iglesia. Muli po, maraming salamat po. Ingat po palagi kay Nanay Linda. Maraming pong salamat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mula po sa kabataang may gulang ng ating pong dito po sa Obando Central United Methodist Church, kami po ay nagpapasalamat sa paglilingkod ng ating pong Pastor Joe. At nawa po sa kanyang pong pag-retire ay patuloy po siyang gamitin ng Panginoon at patuloy niya pa rin po ipaglingkod yung kanyang buhay sa bawat isa at lalong-lalo po sa ating Panginoon. Ito po ang binibigay po mula po sa Mayap at ibang munting pasasalamat po. God bless po. Hello po. Hello po. Congrats po in behalf po ng mga kabataan. Congrats po sa inyong journey as pastor and salamat po sa pag-stand as pastor dito sa ating church. At alam ko po na naging kagamit-gamit po kayo, hindi lang po dito sa OCUMC, pati na rin po sa ibang mga naging destino nyo. Kaya po, ito po ang konting regalo ng mga kabataan para po sa inyo. Salamat, Pastor. God bless po. Ayan, Pastor Joe, okay ka pa ba dyan? Ayan, okay na okay pa. Sige, maraming salamat po mula sa ating mga organizational president. Salamat po sa inyong pagbati. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pagbati at pagbibigay po ng appreciation mula po sa OCUMC Church Council at pagbibigay po ng plaka mula po sa ating mga workers. Sige po. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Sa araw pong ito, nakikigalak po ang ating nagkakaisang iglesia, Metodista ng Obando Central. At sa pangalan po ng Church Council, kinakatawang po ang ating chairperson, ay ating pong ipinaabot ang pagbati at pasasalamat sa buhay at kalakasan at paglilingkod na ipinagkaloob ng ating kapatid na Pastor Joe Caspe. Siya po ay anak ng ating iglesia at isa pong karangalan na ang kanyang buhay, naging malaki pong bahagi ng kanyang buhay ay nagamit niya sa paglilingkod sa ating iglesia. At kinikilala po namin ang kanyang paglilingkod
Lalong-lalo na po ang isang malaking bahagi nito ay ang kanyang pagiging mission pastor sa ating mission church sa Wawang Kapis. Tunay po na naging isa siyang pagpapala para sa mga tao roon at maraming mga kaluluwa ang nailapit niya sa Panginoon. Muli po, binabati natin si kapatid na Pastor Joe Caspe at sana po ay patuloy pa siyang pagpalain, bigyan pa ng mahabang buhay upang magamit pa niya ang kanyang buhay at lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat po. Kasama po sa pagkilala at pagpapasalamat ng ating iglesia sa ating Panginoon sa buhay na ipinaglingkod ng ating kapatid sa iglesia, sa ating Pastor Joe Caspe, ay ang pagpapaabot po ng gratitude pay na nanggagaling po sa ating iglesia. Dear Pastor Joe, our sincerest gratitude for all your love and service to God and your church. Love, OCUMC. Stop. At ngayon po ay i-award natin ang Certificate of Appreciation. Obando Central United Methodist Church, San Pascual, Obando, Bulacan. Award this Certificate of Appreciation to Pastor Jose A. Caspe. In recognition of his dedication and faithful service, we thank you for your ministry, your commitment, and hard work. This greatest blessing for your life is our most humble prayer. May all your years ahead be filled with rich rewards of joy and fulfillment you so greatly deserve. Given this 30th day of May 2021, signed, Mrs. Angeline S. Santos, lay leader, Mr. Daniel M. Mendoza, Chairperson, SPPR Committee, Engineer Reynaldo S. Akdalan, Chairperson, Church Council, Reverend Arvin Corpus, Administrative Pastor. Ayun, bali ang buong family po namin ay nagpapasalamat sa Obando Central United Methodist Church dahil tinugon ng OCUMC yung prayer ni tatay na dito po siya mag-retire. Ayan, dahil nga ilang taon na laging gusto niya na mag-retire pero si Lord talaga nakaplan para sa kanya. Kay tatay na dito po mag-retire. Saka, bali medyo nalungkot kami kasi si tatay hindi na siya, di ba? Pero natuwa ako sa sinabi ni tatay dahil sabi niya, hindi bale kasi si kuya mo naman. Kuya ko po kasi, parang parang transition nangyari. Si tatay ko nag-retire, si Kuya Messi ko naman ay nakagraduate na, nakapasok na po siya as a pastor din po. Ayun, tapos niloloko din namin yung anak ni Kuya na 2 lalaki eh magpapastor din po. Ayun. Thank you so much po. O si MC saka si tatay ko. I love you so much, tatay. Kahit na ang bait-bait namin sa iyo. Saka hati tayo dyan. Ayun pa, thank you. Hello. Alam niyo po, ako'y natutuwa sa buong buhay ko. Ngayon ako nakakaranas ng ganitong kagalakan, yung mabigyan ka. Hindi naman sa akin naghahanap, pero yung may appreciate yung paglilingkod mo. Isa pong malaking karangalan at ito po itinataas ko sa Panginoon. Salamat po sa inyong lahat dito sa Obando Central. Tulad ng sabi ko, dito po ako namulat. At dito rin ako naging pastor, kaya yan naman dalangin ko na kung saan ako tinawag ng Panginoon, dito rin ako magtatapos sa pagpapastor. Pero ganun pa man, hindi naman ho dito nagtatapos yung paglilingkod ko sa Diyos, kundi patuloy po rin ho ako maglilingkod sa Kanya. Kaya muli at muli, salamat po sa pamunuan ng Obando Central United Methodist Church, sa lahat ng iglesia na aking napaglingkuran.
Marami pong salamat sa inyo at sa Diyos ang papuri. Salamat po. And sige po, bago ko po ipag-pray si tatay, gusto ko pong magpasalamat sa tandem ko sa online prayer gathering. Sana po kapag hinilingan namin kayo magbigay ulit ng mensahe ay available pa rin. Ano po. Thank you so much, tatay. Kami po ng mga co-workers nyo dito ay nagagalak dahil naging kamanggagawa po namin kayo dito sa iglesyang ito. Sige po, sa bawat isa po sa atin na hindi po namin nakasama dito ngayon, alam ko po na may mga prayer kayo para kay Tatay Joe. Samahan niyo po kami na ipanalangin siya, lalo na po yung kanyang kalusugan at ang kanya pong buong pamilya. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God. Lubos po ang aming kagalakan sapagkat binigyan niyo po kami ng pastor na mabait, masipag, at talaga namang napakababa ng kanyang kalooban. Salamat, Father God, sa buhay po ni Tatay Joe, ni Pastor Joe, na naging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Bagamat siya po ay magre-retiro, alam namin, O Diyos, na hindi pa rin po siya pagod sa paglilingkod sa iyo. Bagamat retired but not tired, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Dahil alam namin, O Diyos, na kung gaano kasarap yung buhay ng naglilingkod sa iyo, alam namin, O Diyos, na ganun din po yung nararamdaman niya bilang manggagawa. O Diyos, alam namin na patuloy na pagpapalain mo ang buhay ni Pastor Joe, patuloy na iingatan mo siya, sampu ng kanyang buong pamilya, patuloy na ilalayo sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman, lalo tigit, Father God, sa lumalaganap pa rin hanggang sa ngayon na virus, ang COVID-19. Father God, protektahan mo po sila. At dalangin namin ng bawat isa sa amin, O Diyos, na pagpalain mo ang kanilang kalusugan, patuloy na ipagkaloob lahat ng kanilang pangangailangan. O Diyos, alam namin na bagamat retired na siya, ay magiging kagamit-gamit pa rin siya sa iyong ubasan. At marami pa rin pong tao ang magiging mai-inspire sa kanya pong buhay sapagkat alam namin at nakita namin, O Diyos, kung paano po siya naglingkod sa iyo. Alam ko, O Diyos, na may mga panalangin ng bawat isa sa amin para kay Tatay Joe. Alam ko, O Diyos, na pinakikinggan mo ito at ipagkakaloob mo ito at tutugunin mo ito ng naayon sa iyong banal na kalooban. Mahal naming Ama, maraming salamat po sapagkat binigyan mo kami ng Tatay Joe dito po sa OCUMC. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang araw sa ating lahat. Sa pangalan po ng aming sambahyam at sa pangalan ng konseho ng ating iglesia, kasama ang buong kapatiran ng Obando Central United Methodist Church, amin po binabati ang ating Pastor Jose Caspe sa kanyang matagumpay na paglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Tunay nga po na hindi biro at kakaiba ang kanyang pinagdaanan bilang lingkod ng ating Panginoon sapagkat nang siya ay pumasok sa paglilingkod ay sa panahon na ang lahat ng kanyang mga kaedad ay maaaring sabihin natin nandun na sa yugto ng pamamahinga at pagpapasarap sa buhay. Subalit ang atin pong kapatid at ang ating minamahal na Pastor Joe Caspe ay nagdesisyon na maglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. At hindi biro ang kanyang pinagdaanan sapagkat sa mahabang panahon ng kanyang mga paglalakbay doon po papuntang sa Wawang Kapis, siya ay inaabot ng ulan, inaabot ng mainit na araw sa mahabang mga taon na kanyang ipinaglingkod doon. Ay naitatag ang ating mission church sa Wawang Kapis
at sa loob ng 11 taon ay nanatili ito. Sa loob ng 11 o 12 taon ng kanyang paglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon, ay 7 churches ang kanyang napaglingkuran. At masasabi natin na ang lahat ng ito ay naging mabunga. Ito ay sapagkat ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga gawain, ang dedikasyon sa kanyang pagtugon sa pangailangan ng iglesia, sa paglilingkod, pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon, paggabay sa kanyang mga miyembro ay kanyang ginagawa sa kabila ng kanyang edad. Kung titingnan po natin, parang batang-bata pa. Mas mabilis pa siyang lumakad kaysa sa iba. Ano po? Kapag kami nagwa-walking, ay nauuna pa siya. Magaang ang kanyang katawan. Kaya siguro hahanap-hanapin niya ang mga ganoong gawain. Subalit natitiyak naman natin at nakatitiyak ako na bagamat ang ating Pastor Caspe ay nag-retire, hindi pa naman po nangangahulugan na tinatapos na rin niya ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nagtitiwala po kami at naniniwala po kami na kayo'y laging magiging bahagi ng maraming gawain ng ating iglesia at kami umaasa na sa inyo pong pagre-retire na ito ay makakasumpong kayo ng kagalakan, kasiyahan, lalo na po na mayroon kayong mas mahabang panahon ngayon sa inyong pamilya. Kaya nawa po ay lalong pagpalain ang inyong buhay at lalo kayong lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon sa iba't ibang kaparaan. Magandang hapon po. Purihin ang Panginoon. You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." In the still quiet place, on your knees in prayer, God sees your tears, hears the burdens you bear. The Lord's by your side and blesses all that you do. Through the good and bad times, He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your
appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done. Oh, my child, well done. My child, well done." Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Kayo pong lahat ay aking inaanyayang tumayo saan man po kayo naroon ngayon at sama-sama nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon upang tanggapin ang kanyang bendisyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po yumuko, tayo dumulog sa ating Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama, sa araw pong ito'y muli mong igawad ang iyong masaganang bendisyon sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nasama-sama namin tanggapin ang iyong masaganang biyaya, pagkalinga, at ang dalisay na pag-ibig ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, ang patuloy naming maranasan. Ang katugunan sa aming mga pananalangin, dagdag ang pagpapala sa aming mga buhay. Patuloy nating tanggapin at maranasan ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagkabubo ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo at ang gabay ng banal na Espiritong nananahan sa ating mga puso, nagbibigay ng alab, kaaliwan, kalakasan at tagumpay sa ating mga buhay ang siyang lagi nating maranasan. Sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang mga kababaihan na makijoin sa aming gawain na Care Group Linggo-Linggo. Ito po ay ginaganap sa pamamagitan po ng messenger o pagchat-chat. Ito po ay ginaganap tuwing araw ng Huwebes sa ganap na ika-4 ng hapon. Maaari po kayong mag-request upang kayo po ay ma-i-add sa aming group chat ng mga kababaihan ng Care Group. Hintayin po namin kayo. Maraming salamat po. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang na kailang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!